yung C20. Wag! Pag tinigil mo, babalik ang sakit mo. Ano gagawin niya? Lifetime user. Tama ba? Nagbenta ba ako? Hindi. Nangamusta lang at nanakot. Diba? Diba? Ang katotohanan nun, let our product speak for themselves. Kasi pagka nasubukan ang produkto natin, for 6 years yan po ang napatunayan natin. Pag ginagamit, natitikman, tuloy-tuloy na. Hindi ka na kailangan magbenta, ikaw pa ang hahanapin. Ito pa ang magandang style. Bukas ng umaga, mamasyal ka sa mga kamag-anak mo. Mga 8 to 10, ano yung offer sa'yo? Pag nasa bahay ka nila, drinks, tama? Pwedeng juice, tubig, di ba? Pero humirit ka, may coffee ba kayo? So kung coffee ang binigay, tanggapin mo. Pero ito style, habang nagtitimpla yan, nagko-comment ka na, ano yung coffee nyo? 3-in-1, etnay. NFA? Bakit? Kasi walang ka-aroma, ano ba yan? Baka sobra ka sa tubig, hindi, tama lang. Wala talagang amoy, no? Pagbigay sa'yo, pakita mo, pag unang higop mo, ganyan. Ang pangit naman ang lasa ng coffee nyo. Brad, eto may baon ako. Live-in coffee. Original, latte, cappuccino. Timplahin mo, Brad, timplahin mo. At habang tinitimpla, nagko-comment ka na rin. Ang bango, no? Iba! Nagkukwento ka na, may 12 fruits yan, 12 vegetables, at may spirulina mo, mushroom. Pagbigay sa'yo, pakita mo sarap na sarap ka, di ba? Umimog na. Di, mainit yun, mainit. Nakalimot. Di ba? Tingin lang. Ang sarap. Masarap naman talaga yung coffee natin, tama ba? Mga first timer, sabihin nyo sa nag-imbita sa inyo, mortal sin na matapos ang araw na to na hindi nyo matikman yung coffee natin. Kailangan, mga bisita natin yan, matikman nila ang coffee natin. Tama ba? Sa ganung paraan, sarap na sarap ka. Sarap na sarap din yung kamag-anak mo o kaibigan mo. Bibili sa'yo ng kape o papakyawin? Papakyawin. Tanong, nagbenta ka ba? Hindi, nanira ka lang. Everyone is entitled to their own opinion. Talaga namang, sa totoo lang yung coffee natin, pag tinapat mo yan sa mga ordinaryong 3-in-1, wala talaga. Sa amoy at lasa at sa health benefits pa lang, tapos na. Tama ba? So, hindi hard selling ang mangyayari. Hindi hard selling. Ako, pinakapaborito ko, sharing. O madaling salita, kwento. Pilipino, saan magaling? Kwento. Di ba? Grabe, di ba? Nagkadikitan pa lang kamay. Sota na yan. Di ba? Nakita lang, bumaba ng taxi, nagmutel yan, buntis yan. Tama ba? Mga misis naglalabas sa umaga, gusto nang matapos ka agad kasi sa sampayan, doon magkikita-kita, uy, anong oras umuwi yung pari mo? Diba? Telenovela, matatapos sa Biyernes, Lunes pa lang, alam na nangyari. Diba sa kwentuhan, Pilipino magaling magkwento. When was the last time kang nanood ng sine? Siguro, kahapon, ng isang araw. Diba talagang gigil na gigil ka, gusto mong ikwento? Ako, tandang-tanda ko yung panahon namin, yung Titanic. Talaga, ang dami na kwento, yung gano'n, no? Pag gano'n, yung gumaganon ba, no? Ang tanong, pag magaling ka magkwento, yung nakwentuhan mo, manonood, sino kikita? Yung pelikula, kumita, pero ikaw hindi. So, yung kwento mo, walang kwenta dito. Pag magaling ka magkwento, marami kang kukwentahin. Di ba? Pero paano ka magkukwento? Kailangan may experience mo yung produkto. Di ba ang hirap ikwento? Grabe yung C24/7. Grabe yun. Ang tamis nun. Grabe yun. Bababa kolesterol mo. Uminom ka ng ano. Ano nga yun? Ang hirap mo. Kailangan na experience mo para i-share mo. Tama ba? Yan. Kasi pag naikwento mo, the best yun. Walang tatalo sa kwento. Ang pinakamatinding kwento rito, yung matanda. Si Mr. Santos, 72 years old. Siguro ngayon, 70 na siya. 75 na siguro. Taga-Cagayan yun, Isabela. Nagkwento yun. Complete. Maganda ba yung complete natin? Ilang fruits yung complete? Anong 65,000? Patay tayo dyan. Ilang fruits? 12. Ilang gulay? 12. Ilang mushroom? 12. Hindi ba? Ang sabi kasi sa kanya, nung doktor na nakausap niya, pag itong mushroom na ito, ang nainom mo, itong combination na to, malaki may tutulong sa katawan mo na to. Lumuwas ng Maynila, kinausap yung doktor natin kung gaano katotoo yung may tutulong sa kanya ng mushroom. Di napatunayan niya. Umuwi. After a month, bumalik.
Gustong-gusto mag-share ng matanda kasi ano siya, biktima siya nung sakit ng mga Pilipino. Ang mga tunay na lalaki daw kasi sabi ng Department of Health, pag umiidad ng 50 pataas, medyo may problema na. Lahat naman tayo matured dito, no? Tsaka ito ay produkto ng katawan ng tao, kaya hindi maiwasan mapag-usapan yung katawan ng tao. Ang problema daw, pag 50 years old pataas sa mga Pilipino, medyo may problema na dyan sa importanteng ugat ng kalalakihan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Barangay Captain. Para hindi offensive sa mga kababaihan. Okay lang po ba yan? Ano raw ang problema ni Barangay Captain pagka 50 years old and above? Hindi lahat hindi lahat, pero mataas ang porsyento sa Pilipino, pagka 50 pataas, si Barangay Captain daw laging malinaw na, hindi ko na kailangan i-explain. Baka hindi nakita mong iba, ulitin natin. Si Barangay Captain daw ay laging malinaw na. 50 anyos yun, ha? Kaya wag kang magkakamali. Mapapagod ka. 50. Hindi huli na lahat. Kasi ako may kakilala ko, 60 na, 70 na, talagang matindi pa. Itong 72-year-old na to, dali-dali lumuwas ng Manila para magpatotoo. Kaya ito gamit na gamit niya. Kasi kwento lang. Kwento siya. Sabi niya, alam niyo po mga kaibigan, sa loob po ng 3 araw, ako po'y uminom ng 9 capsules ng ating complete. Madalit salita, 3 times a day. Makalipas po ng 3 araw, ang aking pong barangay captain ay namuhay na muli. At nung nabuhay, nagmarcha. Atras abante, atras abante, atras abante. Pero sinilip daw niya. Doon daw siya tuwan-tuwa. Dahil pagsilip niya, habang nagmamarcha si barangay captain, yung 2 barangay tanod sa ilalim, naka-duty rin. Diba? Sabi ko, tayo tama na. Ay ko, tama na. Yung major point, balik kami sa likod, tuloy ang seminar. Sharing lang eh. Nung nasa likod na kami, tinanong ko, tayo, pasensya ka na, masyado ka ng mahalay, kaya inawat na kita. Okay lang yung anak, naintindihan kita. Pero tayo, may follow-up question ako. Ilang taon ka na ulit? 72. Ilang taon na yung barangay hall na pinasok mo? Tama ba yung tanong ko? Saan ba pumapasok ang barangay captain? Sa barangay hall, tama? Mali pa nga intindi ng matanda. Ang rinig na barangay hall. Hindi! Sabi ko, barangay hall. Sabi niya, 78. Grabe. Kako ano yung tsura ng barangay hall? Ay, anak, ang dilim, masulasok. Kailangan i-renovate. Sabi ko, tama na. Alam niyo, buti kayo, tumatawa kayo. Nung kinuwento ko to sa Davao, may nagalit. Buti kayo tumatawa eh. Mga ibang matatanda, Stigo Santo, ganyan. Pero kayo, gumaganon pa eh. Sa Davao, may nagalit. 55 years old yung misis. 55 years old yung misis. Nagalit o bandang gitna tumayo. Galit na namumula. Sabi sa akin, hoy! Bilisan mo, magkano yan? Katabi yung mister. Sabi nung mister, umupo ka nga, nakakahiya ka. Umupo ka, nakakahiya ka. Sabi nung misis, sabi nung misis, ikaw ang mahiya. Matagal mo nang kailangan yan. Pag yan, ikinuwento mo, bibili mo, papakyawin? Nagbenta ka ba? Hindi, nagkwento ka lang. Ako, tip ko lang sa inyo, wag lang barangay captain kwentuhan nyo. Konsihal, vice mayor. Ako yung mayor namin, grabe. Kung bumili sa akin ng C24/7, grabe talaga, bulto-bulto. Minsan din ako nakatise. Sabi ko, Mayor, ba't ang dami mong binibili niyan? Huwag ka maingay, marami akong city hall. Wala akong binabanggit kung sinong mayor, ha? Basta ako, taga Mandaluyong ako. Ay. Wala akong binabanggit. Patay tayo. Maliwanag to. Walang hard selling. Hindi tayo yung magbibit-bit ka sa kalsada. Kape. Walang ganon. C20 boy. Walang ganon. Diba? No, slim and trim. Walang ganon. Sasampa sa bus. Tak. Slim and trim. Wala tayong ganon. Pero, kwento. Mga musta.
Sa EDSA, ewan ko kung nasasakyan nyo pa kasi dati nagbabas lang ako. Siyempre, nung wala pa akong 3 kotse.